Magandang umaga nga pala sa inyong lahat. For today's mini vlog ay maglilinis po ako ng bahay. Samahan niyo po ako. So habang naglilinis po ako ay kukwentuhan ko naman kayo kung paano kami nagkaroon ng sariling bahay ni Daddy. Ilang years din kaming nag-boarding house ni Daddy bago kami nagkaroon ng sariling bahay. Talagang pangarap talaga namin na magkaroon ng sariling bahay. Lagi nga naming pinag-uusapan na sana makabili kami ng kahit maliit na lote lang para makapagpatayo kami ng bahay na kahit maliit lang din, okay na yun. So ayun na nga, yung kasama ni Daddy sa work, kinausap siya. Sabi niya kung gusto niya ba daw bumili ng lote kasi nga nagbebenta daw ng lote yung kasama nila sa church. And sobrang mura lang daw ng benta, 50k lang. Tapos 100 square meter na siya. So sa isip ni Daddy, ang mura lang kasi nga ang mamahal na talaga ng mga lote ngayon. Kaya ayun, pinuntahan nila yung lote na sinasabi ng kasama niya kasi nga gusto niyang tingnan yung lote kung okay ba tirhan. Kaya nung pag-uwi ni Daddy sa boarding house, kinausap niya agad ako. Sabi niya maganda daw yung lote, maganda yung lugar. Wala pa daw masyadong mga nakatira. Yun kasi yung gusto niya, yung peaceful lang. Talagang gustong-gusto ni Daddy bilhin yung lote kasi nga nasasayangan siya kasi 50k lang tapos 100 square meter na. Kung sa iba yun, sobrang mahal na nun. Kaya problemado kami nun kasi nga saan kami kukuha ng 50k na cash, wala naman kami nun. Meron kaming ipon pero kakaunti lang. Kaya ayun, tumawag yung may-ari ng lote. Sinabihan kami kung bibilhin ba daw namin yung lote. Kaya sabi ni Raymond sa may-ari, baka pwedeng i-installment na lang namin kasi nga wala kaming ganun kalaking halaga na 50k na pangbayad. Nung time na yun, sabi ng may-ari, emergency talaga na kailangan nila ng pera. So sabi niya kahit 5k lang muna yung iuna nyo kasi nga kailangan talaga nila ng pera para panggasto sa ospital dun sa anak nila. Kaya ayun, yung una naming bayad is 5k. Kasi nga, kailangan talaga ng may-ari yung pera. Nagproblema na naman kami kung saan na naman kami kukuha ng next pangbayad namin. Buti na lang, timing din no na nag-change agency sila Raymond. At meron nga natanggap na pera si Raymond dun sa agency niya. At yung natanggap niya is yun yung pinangbayad namin lahat dun sa lote. Para naman kakaunti na lang yung ipupuno namin. Tapos tuwing sweldo ni Raymond is nagbabayad talaga kami dun sa lote. Yung iba naman is inutang namin yung pera hanggang sa na fully paid talaga namin yung lote. Hanggang sa nung na fully paid na nga namin yung lote ay sobrang saya talaga namin. Lagi nga kaming bumibisita sa lote kasi nga ini-imagine na namin na makapagpatayo na kami ng bahay. Sobrang excited na naming dalawa nun. 2 to 3 years din bago kami nakapagpatayo ng bahay namin dito sa lote. Hindi kasi madaling magpatayo ng bahay, sobrang mamahal ng materyales. Kaya talagang nag-ipon muna kami ng pera bago kami nakapagpatayo ng bahay. Kaya nung December 2020 ay meron na kaming kaunting ipon nun. Kaya sabi namin sa 2021 ay baka pwede na kaming magpatayo ng bahay na kahit maliit lang na kubo. Para hindi na kami mag-boarding house kasi nga nasasayangan kami sa binabayaran namin buwan-buwan sa boarding house. So yung ibabayad namin is iipunin na lang namin yun para pangdagdag gasto dito sa ipapatayo namin na bahay. Buti na lang talaga ay may mabait na tao na nagpahiram ng pera sa amin pangdagdag dito sa pagpagawa namin ng bahay. Kaya sobrang blessed talaga namin. Nagdadalawang isip pa nga kami nun. Pero sabi niya, saka na daw namin iisipin yung pangbayad pag natapos na daw yung bahay. At ito na nga itsura ng bahay namin ngayon. Hindi pa talaga siya tapos kasi nga na-short na kami ng budget. Kung alam nyo lang talaga ang dami naming utang nito. Yung utang namin sa pagpapatayo ng bahay at saka yung bayarin namin sa motor every month. Kumuha kasi kami ng motor. Hindi kasi pwede na wala kaming motor kasi nga malayo dito sa amin. At buti na lang talaga meron na akong trabaho nito at nakatulong ako sa pang-allowance namin, pangkain namin araw-araw. Yung sweldo kasi ni Raymond is yun yung pangbayad sa utang namin sa bahay at saka yung bayarin namin sa motor every month. Ang naggasto pala namin lahat-lahat sa pagpapagawa ng bahay namin
ay 60K. Kasama na dun ang mga materialis, labor at pagkain ng panday namin. Mga 2 years mahigit na rin kami dito nakatira sa bahay namin. And nagpapasalamat kami kasi nga last year December is na fully paid yung motor namin. At ngayong taon din naman na 2023 is na fully paid na rin namin yung utang namin sa pagpapagawa ng bahay namin. Kaya sobrang thankful kami kay Lord kasi nga hindi niya talaga kami pinabayaan.